O ito, nagpunta kahapon o nung isang araw o kailan itong putang inang kalbo na ito. O naimbisan, sabi ko nga sa inyo, ang daming problema ng Pilipinas. Problema ng Pilipinas yung pagmamahal ng presyo ng bilihin, ubos na ang gasolina, mahal ng gasolina. Putang ina, ang solusyon ninyo magdemanda. Mga tarantado kayo, pera ng taong bayan, pag nagdemanda kayo, magbabayad kayo ha. O kaninong pera gamit? Sa'yo? Gago ka. Taong bayan ang dinidemanda ninyo, taong bayan ang ididemanda ninyo, yung mga taong bayan na nagrereklamo sa social media, irereklamo ninyo, tapos pera ng taong bayan yung ginagamit nyo pandemanda sa kanila, mga tarantado. Tangina, ginigisan nyo kami sa sarili namin mantika ah. O pera na nga ng taong bayan yung ginagamit ng mga kabit ninyo. O yung ginagamit ng mga anak nyo sa labas sa pagyayabang nila sa mga sports car nila, yung mga relos ninyo na pagkakamahal. Pera na nga ng taong bayan yan, putang ina yan. Tapos walang hiya kayo, pati yung ayuda, mga bossing na ipinamimigay ninyo, akala nyo sa inyo, hindi, sa amin yan. Kakapal na mga pagmumukha nyo ah. Mga buwisit kayo. O ito, nagpunta tong kalbon to, balak siguro nitong manakot, ulol. Tangina, wala na natatakot sa inyo, wala natakot sa inyo for 4 years. 2 taon na lang kayo sa posisyon, wala na matatakot sa inyo, lame duck na presidente. Ang presidente wala nang silbi, ang presidente wala nang kwenta. Ang presidente nangangayayat na gusto nang kunin ni Satanas. Putangina, wala na kayo natatakot. O kung gusto lang ninyong gumawa ng mga fuzz, gumawa ng hype, gumawa ng balita para mapagtakpan itong totoong problema ng bayang Pilipinas, which is kayo, putang ina nyo. Kayo ang problema ng Pilipinas. Simula nung umupo kayo sa Pilipinas, nagkaletse-letse tayo. Sobrang karma natin dahil sa pinagagawa ninyo, pati simbahan sinisira nyo, mga putang ina nyo. O kaya nagkakaletse-letse Pilipinas dahil sa inyo, kaya kayo nagkakarma-karma. Kaya meron ng chismis na yung yung isang taga-Quadcom naputulan ng paa. Meron pang chismis yung isang taga-Quadcom hindi na natatagpuan ngayon, patay na daw yata. Meron pang chismis na may stage 4 cancer. O at may chismis, may mga namatay pa nung mga nakaraan. Putang ina, matindi ang karma nyo. Tandaan nyo yan. Oy Dave Gomez, wala kang silbi. Unang-una sa lahat, hindi ka pa nako-confirm ng Committee on Appointments, o Commission on Appointments ha. Hindi ka pa nako-confirm. Kasi hindi ka pa naman ano ka lang naman, acting PCO secretary ka lang naman. O magpa-confirm ka muna bago ka magyabang. O pakinggan natin tong balitang to. Excuse me po, excuse me. Yes, no one will be spared. Basta mapatunayan namin fake news, we will file charges against them. No one will be spared. No one will be spared, gago. Kayo ang di dapat ma-spare. Kayo ang kauna-unahang fake news peddler. Si Claire Castro, puro fake news ang pinapalabas niyan. Si Bongbong Marcos, puro fake news ang pinapalabas niya. Si Remulla, puro fake news ang pinapalabas niya. DOJ Secretary pa lang yan, puro fake news. Eto si Remulla ngayon, puro fake news ang pinapalabas niya, yung taga-DILG. Kayo ang mga fake news peddler, mga ulol kayo, tas kayo pa may ganang demanda. Kakapal ng mga mukha ninyo. Problema ng Pilipinas ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Problema ng Pilipinas ang pagtaas ng presyo ng gasolina, hindi mapigilan. Sinabi nyo walang oil crisis, pero putang ina nyo. Ang taas-taas na ng presyo. Saan ka makakita? Nagtaas kayo ng presyo ng langis. Nagtaas ang presyo ng mga bilihin. Hindi naman nagtaas ang pamasahe. Hindi naman nagtaas ang presyo ng mga mamamayan. Anong gusto nyo? Patayin nyo Pilipino? Tas ayaw nyo magreklamo? Pinapatay nyo yung mga Pilipino, tas ayaw nyo nagre-reklamo sa inyo, putang ina ninyo, kayo yung mga nasa gobyerno na dapat sumusolusyon sa problema ng Pilipinas, mga hayop, hudas, barabas, hestas kayo? Putang ina ninyo, akala nyo natatakot kami sa inyo? Yung mga demanda nyo, akala nyo nakakatakot yan? Gago! Mas nakakatakot yung kinakaharap namin ngayon na paghihirap sa buhay. Yung kinakaharap ng mga kababayan natin na halos wala nang makain dahil sa hirap ng buhay, dahil sa kagagawan ng amo mong gago. Yan ang kinakatakot namin. Hindi kami takot sa kaso, putang ina niyan. Hindi nakakamatay yung kaso. Pero yung gutom, yung kahirapan, yung krimen na tumataas dahil kumakapit na sa patalim lahat ng mga kababayan natin, makakain lang ng sapat. Puta, yan ang nakakatakot, Dave Gomez. Yan ang dapat na sinusolusyonan nyo. Kesa solusyonan nyo yung fake news, ang dapat na sinusolusyonan nyo yung problema ng mga Pilipino, mga hayop kayo. Tangina nyo. Hindi kami magsasawang mura-murahin kayo araw-araw, mga buwaka ng ina ninyo. O dahil kayo ang pahirap sa Pilipinas, putang ina ninyo. Tandaan nyo yan. Binoboses lang namin yung boses ng sambayan ng Pilipino, mga hayop kayo. Walang hiya itong mga ito. No one will be spared. Gago, kayo nga ang unang nagpapakalat ng peking balita. Sir, other matters lang, general reaction ninyo sa Iran?
Yung sa ano ngayon? Meron kami statement sa Malacanang sa Walang alam putang ina niyan. Pag tinanong mo tungkol sa Iran, walang alam yang ulol. Pag tinanong mo tungkol sa ekonomiya, walang alam gago na yan. Pag tinanong mo tungkol sa problema ng mamamayan, walang problema. Maganda ang ekonomiya, 60 pesos ng dollars. Maayos ang ekonomiya, walang taas ng presyo, walang taas ng ganito, walang ubos ng langis. Maayos tayo, pero putang ina kabaliktaran. Hindi ba fake news ang hayop? Wala siyang masagot kasi wala mang alam yan. Ang alam lang naman niya magpropaganda para kay Bongbong, magsinungaling para kay Bongbong. Di ba sinasabi ko sa inyo ang style ng mga yan? Oh, may problema ba Pilipinas? Wala. Oh, kasi pag sinabi nilang meron, ano yung problemang nakikita nyo? Ang daming pang itatanong na kasunod. O yung problema na sinasabi nyo, paano nyo susolusyonan yan? Ang daming itatanong sa kanila. Kaya mas madali, i-deny na lang nila para isang tanong, isang sagot lang. May problema Pilipinas? Wala. Eh, ba't sabi ni ganito may problema? Eh, kanya yun. Sa tingin namin, wala. Eh, alam mo yung ganun lang sila, pero pag tinanong may problema Pilipinas, oo, malaki ang kinakaharap natin. Ay, ganun po ba? Saan po yung malaking kinakaharap natin? Malaking kinakaharap natin sa supply ng langis, sa supply ng enerhiya, at saka sa ganito, sa ganyan. Ganun po. So, ano po ang inyong plano para masolusyonan ng mga yan? Hindi ba? Nanganganak yung tanong. Versus, isang deny na lang, magsisinungaling ka lang, dahil expert ang mga hayop na ito sa kasinungalingan. Magsisinungaling ka lang, sasabihin mo, walang problema ang bayang Pilipinas ngayon. At talaga, sabi nila meron. Hindi, wala. Meron kaming datos, wala. Simple lang, ganun lang sila. Di ba? Hindi na nila gagamitan ng utak, gagamitan lang nila ng kasalanan, which is pagsisinungaling. Expert sila dun. Si Bongbong, expert sa pagsisinungaling. O, di ba? Ganun lang parang NPA yung mga NPA, ganyan. Pag sinabi mong kalaban sila ng bayan, hindi. O, hindi ba? Pag sinabi mong nangre-recruit sila ng mga kabataan para dali sa kabundukan, mali. Ganun lang sila. Isang tanong, isang sagot lang sila. Because kapag hinabaan mo pa yung pag sinabi mo yung katotohanan, maraming manganganak pa yung mga katanungan na yan. O kaya eto mga to, expert sa pagsisinungaling, tingnan mo yung mukha ng ulol, tinanong sa Iran, ano po masabi niyo meron kaming sasabihin niya. Wala siyang alam tungkol doon. Ang ina ng mga yan, ang alam lang ng mga yan, manggipit at saka pabanguhin si Bongbong Marcos, buhay pa na aagnas na. Okay, sige po. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Salamat. For them to investigate and find out kung sino yung mga admin ng mga pages na yan. Sir, will you do the same against individuals spreading fake news against the First Family? Yes, no one will be spared. Basta mapatunayan namin fake news, we will file charges against them. No one will be spared. Kala niya nakakatakot siya no? No, sir, lol, hindi ka nakakatakot, kalbo. Tangina, kalbo rin ako, pero mas kalbo ka. Hindi ka nakakatakot. Walang nakakatakot sa inyo, putang ina ninyo. Ito yung pinakamalaking pagkakamali niya. Ito yung isang pinakamalaking pagkakamali niya. Kasi, halimbawa, sa cancer ni Bongbong Marcos, di umano. Kasi kumakalat, may cancer daw, hindi daw lumalabas eh. Sinasabi ngayon na may cancer daw, ganito, ganyan. The burden of proof is with the accuser. So, let's say for example, nag-accuse ako na si Bongbong Marcos merong sakit. Halimbawa, sanabi ko may cancer si Bongbong Marcos, di ba? Siyempre, nasa akin yung prueba para nasa akin yung burden na magpakita ng prueba. Anong prueba ko? Yung mga throwback pictures nila. Yung mga maling file videos na ipinalalabas nila sa tuwing nagbabalita sila. Kasi yung mainstream media kasapakat eh. Paano ko masasabing kasapakat? Magbabalita sila. Si Pangulong Marcos ay nagpunta sa ganitong lugar para na magpasinaya sa ganyan-ganyan. Hindi ba mayroong bali-balita ngayon, hindi na pagkikita, hindi nakikita, hindi lumalabas. Sabi nga daw, diyan na naman daw sa St. Luke's, ang dami na naman daw mga sundalo at mga pulis na kabantay. Bakit? So nakita naman ng tao, pumapayat, nangangayayat. Nung nakaraan, nakita parang may colostomy bag. Parang Tapos nakita natin lulugo-lugo. Putang ina niyan, parang mamamatay na. So hindi natin na masabi. So ikaw, judging on what you are seeing, nag-ano ka, nga parang may ito, may sakit nga ito kasi kung may colostomy bag o baka may cancer na ito, tapos may mga kumakalat pa na may cancer. So ngayon, may cancer nga yata. Mag-speculate ka na ganun. So anong prueba mo? Ayun, yung mga nakikita mo sa TV. Yung mga nakikita mo sa mga pictures niya na nangangayayat siya. Tapos yung mga nakikita mo sa social media, yun yung prueba mo, hindi ba? Yun yung prueba mo. Tapos yung iba pa, yung pagpapakita ng mga file videos. Halimbawa nga, ang mainstream media nagsabi, nandito siya sa ganitong lugar, nagpapasinaya ng ganito, nakipag-meeting kay ganyan. Pero pag tiningnan mo, puta, nandoon si Enrile. Nandoon si Enrile sa video. So ano yun? Bakit kayo naglalabas ng mga file videos? Bakit hindi nyo kayang maglabas ng mga original videos ng mga current? Halimbawa, yung ngayon, yung kaninang umaga na nagbabasa siya ng dyaryo na ngayong araw na ito, sasabihin nyo na naman, AI yan. At least basta maglabas kayo. Ang problema, kasabwat yung mainstream media, naglalabas yung mainstream media ng file videos, yung mga videos na sinauna pa. Mantakin mo, naglabas sila ng video, wala man lang ka due diligence, wala man lang ka check na ginawa, putsang ina niyan.
Gusto nyo maging fact checker, tapos yung mga balita nyo, hindi nyo fina-fact check. Puta, nandoon si Enrile, hindi ka ba naman magugulat? Oh, buhay pa pala si Enrile. Siyempre magugulat ka, di ba? At kapag ka hindi ka kasi lumalabas, di ka nagpapakita na ikaw ay buhay pa, di ka nagpapakita ng proof of life, di ba? Sa SSS, ganyan. Yung mga lola ninyo, sa mga pibaw, yung mga veterano, di ba? Nagpapakita kayo ng proof of life, di ba? O pagka hindi na dumating yung pension mo dahil sa katandaan mo, o pupunta ka ngayon doon sa pibaw, o pupunta ka sa SSS, magbibigay ka ng proof of life, mag-dyaryo kang hahawakan, yung headline ngayong araw na ito, isesend mo sa kanila yung picture, ayan, dadating ulit yung pension mo. Kailangan mong gawin yon bilang isang pensioner. O bakit pag presidente hindi nyo magawa? Presidente ng Pilipinas yan eh. Hindi nyo magawa. Ano ba naman magpakita ng proof of life, di ba? Wala namang problema yun. Kung walang stage 4 cancer, di good. Kung may stage 4 cancer, ipakita nyo. O kung buhay pa ngayon, ipakita nyo. Kung patay na, ipakita nyo rin. Wala namang problema rin eh. Bakit naglalabas yung mga mainstream media ng ng mga file videos at saka ng mga old photos? Puro throwback photos yung pinapadalan. Bago yung balita tapos lumang picture yung pinapadala nyo. Ibig sabihin, nawawala siya. Bakit hindi siya makapag-picture ng bago? Bakit walang mga videos yung mga sinasabi ninyong events na pinupuntahan niya? Tangin na kasalanan niyo yan. So ngayon, halimbawa ako, yun yung mga dahilan ko. Ayaw mong nagalit ka sa akin, sinampahan mo ako ng demanda ngayon. Ito yung mali nila Dave Gomez eh. Sinampahan nila ako ng demanda ngayon na nagpapakalat ako ng peking balita. O ngayon sila na yung kailangan magpatunay na na peke yung ibinabalita ko. Sila na yung dapat magpatunay. Ano yung mga dapat ipatunay? Ayan na, dyan nalalabas yung proof of life, dyan nalalabas yung medical records, dyan nalalabas yung drug test. Halimbawa, sinabi ko si Bongbong Marcos addict, si Bongbong Marcos drug addict. Tas idinimanda niya ako ng fake news. Kailangan niya magpakita ng prueba na fake news ako. Tingnan mo, nagdidemanda ba sila na maraming nagsasabing addict si Bongbong Marcos? Hindi sila nagdidemanda because they have to prove na addict talaga si Bongbong. They have to show drug test result na current para mapatunayan na fake news ako. Ganun din dito. Kung halimbawa, sinabi ko may stage 4 cancer si Bongbong Marcos, ano ang makakapagpatunay na fake news ako dahil nagsampa ka na ng demanda sa akin? Ang makakapagpatunay nun, maglalabas ka ngayon ng medical bulletin. Ang tanong, kaya nyo bang maglabas ng medical bulletin? Yan nga, hinihingi ng tao, maglabas kayo ng medical bulletin eh. Kaya etong mga to, putang ina, nagreklamo pa lang sila. Magte-trace pa lang sila. Hindi nila yan patutunayan na may sakit o walang sakit si Bongbong Marcos. Hindi nila patutunayan na addict o hindi si Bongbong Marcos. Hindi nila yan gagawin. Kasi nga, pag nagsampa ka ng demanda, nagreklamo ka na, yung burden of proof nandoon na sa nagre-reklamo. Yung nagfi-fake news, didepensahan niya na yung sarili niya. Parang di ba ganyan yung usapin kay Inday Sara? Ang nag-aakusa, yung Congress ang kailangan magpakita ng ebidensya, hindi yung grupo ni Inday Sara. Patay kayo ngayon. So ngayon, dahil dyan sa ginawa ninyo, akala nyo matatakot nyo Pilipino? Hindi. Mas lalong kailangan nyong magpakita ng pruweba na si Bongbong Marcos walang cancer. Kailangan nyo magpakita ng pruweba na si Bongbong Marcos kung halimbawa sinabi kong addict siya, tapos dinimanda mo ko dahil sinabi kong addict siya, kailangan mo ngayon magpakita ng drug test. Patay kayo ngayon. Mga ulol.